Ayan. So, ang positive doon sa PFC, ito, yung nasa dulo, yun. Ang negative, may nakasulat na R. Papunta sa diode. Okay? So, usually kulay brown. Pero minsan kasi pag hindi nga kayo nagbaklas, nagkakabaliktad. Okay? So, positive, ito yung nasa dulo na yan. Negative yung may nakasulat na R. So, wala kasing nakasulat to sa PFC. Yan. R lang nakalagay. Okay? Then, positive and negative. Diode, merong katla. Dine. Yan. Yung positive. Para hindi kayo malito. So, okay na tayo dyan. Tapos, itong wire na ito, minsan, dito kayo nagkakamali. May nakasulat naman ma-positive yan dito. Yun. Inulit ko lang ulit ha. Ito, may nakasulat yung positive dito. Medyo malabo lang ang video namin. Yan. Kita yung positive. Okay. So, yan yung positive na yan. Pagpunta nyo dito, may nakasulat din positive. Ito, medyo blurred lang ng konti yung video. Pero, ayun o. Positive. Okay. So, hindi nakamalili to. Kasi pag nagkabaliktad, putok talaga yan eh. Okay, good day! Ayan, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video dahil medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema. So, problema pa rin hanggang ngayon. Ayan, so request lang naman itong video na ito na gawan daw natin dahil hindi nila masundan. Actually, napakasimple. Simple lang to. Ayan o, yung ganitong board. So, ilang beses na rin natin itong pinaulit-ulit na i-video. Pero, paulit-ulit natin hanggang sa matutunan din ng iba. Ayan, okay. So, itong main PCB is medyo bago-bago pa ng konti. Parang mga 1 year na siguro din. So, sa amin din galing to. And, yung IPM module at saka PFC is hindi pa rin napapalitan yan. So, ito, nirequest ko na napalitan ng bago. Dahil kung mapapansin nyo ito, pag pinokus natin yan, sunog na yan eh. Yun. So, maaaring mandamay pa or hindi na rin talaga siya tatagal. Kaya sabi ko, request na lang natin palitan kasi halos sunog na yung terminal. Ayan. So, baka mandamay pa ng problema. So, ayan nga. Sabi natin mandamay ng problema. Talagang may problema siya. Ayan. Talagang may problema eh, no? Nadamay lang ako. Nadamay lang ako doon sa problema. Ayan. Okay. Upo ako, bumababa eh. Okay. So ito, actually, putok yung fuse eh. Yan o, open. So, open siya dahil shorted yung diode. So, naituro na naman natin yan from dito, papunta yan dito sa ating diode. So, dito lang dumaan ang coil, diretso sa diode. So, madali lang naman sundan eh. Okay. So, hahanapin nyo lang yung positive. Papalitan muna natin itong diode na to. Pero dire-diretso na tayo ng pagpapalit. Ayan. Kakalasin ko na ito. Blue. Okay. Dito yung brown. Positive. Tanggalin ko lang itong diode ha. So ito naman ang common na problema nito eh. Yung diode. Tigas. Hindi matanggal Yun. Okay. Papalitan ko talaga yung upuan. Nahuhulog ako eh. Yan. Saglit ha. Pinalitan ko lang yung upuan ko. Nahuhulog. Okay. Ito muna sa tabi. Ayan. So ito kasing diode na ito. Ayan, pakita mo nga ito. Importante, original to. Yan, nag-try na kami nung mga replacement nito. Usually talaga hindi siya tumatagal. Ayan, so nangyari doon sa diode is nagkaroon ng shorted yung AC input. Ayan, so kapag ka AC input ang nagkaroon ng shorted, katulad nito, tingnan nyo ha. Ayan, so ito yung AC input. Pag ni-reverse natin, dapat wala siya wala siyang resistance. So kapag nagkaroon ng short yan, matic,
Nakikita nyo, putok agad yung fuse. Ito. So, ni-request lang yung video. Kasi, ano to tatlong parts o tatlong board ang ginagamit. So, pang-apat na parts is yung diode dito. So, minsan, nagpapalit sila nito, putok lang pala yung fuse or IPM. So, minsan, nire-request nila palit lahat. So, ito, katulad nito, ito lang talaga ni-request ko na dapat palitan na natin. Kasi makikita nyo naman dito sa tapat na yan, no? Nasunog na yung terminal ng compressor. Kaya sabi ko, palitan na rin natin to. Okay. Ayan. So, kakalasin ko na. Pag ganyan naman, obvious na alam nyo na hindi na rin talaga tatagal yan. So, kaya request ko, ayan, replacement na lang ang gagawin. Ayan. Kakalasin lang natin. Ayan. So, ito, hininang na, niremedyo lang ito dati. Ayan, kaya nakahinang siya. Pero, nagkakaroon na ng short or spark doon sa terminal. Kaya, sabi ko nga, the best na gagawin is replacement. Okay. So, katulad niyan, kapag nakita nyo yung fuse dito, is nag-open. Itong fuse na ito. So, matik yan. Kapag nag-open yan, ibig sabihin may shorted. So, ang kadalasan naman na shorted dyan is yung pupuntahan niya is yung diode. Ito yan. So, check nyo na kagad yung AC input. So, ito makikita nyo naman to diode. Yung may gatla dito or may tabas. Ito yung positive, negative. Magkatapatan lang lagi. So, ito, automatic AC input ito. Okay, so hindi naman kayo gaanong malilito. Pero, kaya taga-probinsya pa ito. So, hindi pa rin nila nasusundan doon. So, kaya ginawa natin yung video para madali nilang masundan or maunawaan. Ayan. Okay, so doon sa mga ka-technician natin na nasa probinsya. Ayan, so papalitan ko ito. Kakabitan ko muna pala yung fuse. Okay, so yung fuse 30 ampere ang ginagamit nito. Yan. Yan. Dagdag ba kita? Okay. So, dudukutin ko na lang. Tayo ng 30 ampere. Ito. Oh, tikal liwanag ng mata ko. 30 ampere. Chamba. Okay, may niready na talaga ako dito. Ayan, so sa ganito naman, kasi hindi natin, iba kasi itong ceramic fuse. So pwede naman tayong gumamit itong ganito, yung glass fuse kung wala kayong ganito. So ako, naubusan na rin ako ng stock. Kaya ganito ang gagamitin ko. So, simpleng-simple, kumuha lang ako ng electrical wire na number 10. So, yung kukunin ko lang yung hibla nun. Yan. Okay. So, gagawa na lang tayo ng fuse. Pwede naman tayong gumawa lang Yan natin ang paa. Ayun. Okay. Tapos, nihipan lang yan ng konti. Okay. Yun. Okay. Katingin natin. Tapos yung kabila. Yan. So matagal tayo hindi nakagawa ng video. So alam nyo naman yung naging problema na medyo nagsabay-sabay lang naman ng konti. And syempre napasabay din yung trabaho namin sa labas. Ayan. Okay. So gumawa na lang kayo ng fuse. Madali lang yan. Ganyan lang ginagawa ko. O yan. Meron na tayong fuse. Medyo mainit. Tapos meron akong shrinking tube dito. Ewan ko kung may kakasya. Pinakamalaki. Ito.
Okay. Puto lang tayo. So, mas maganda kung nakabalot siya sa shrinking tube para kahit pumutok yung glass is sumasabog kasi minsan yan kung sakali magkaroon ng aberya. So, kumakalat yung itim. So, sa ganito, nilalagyan ko siya ng shrinking tube. Yun. Okay. So, ganyan lang naman. Sukat na sukat. Ay, syempre, binili ko para sukat yan dyan eh. O, inita natin ng konti para maganda. Para lumapat. Okay, o yan. Para na tayong may original na fuse. Original eh, no? Meron pala local na fuse. Yan. Okay. So, may fuse na tayo. Tatanggalin ko lang to. Yun. Nasaan yun? Ito pala ito. Tinatawaran mo ako, Marites, ah. Tawa ko eh. Bakit ba? Yan. So, medyo talagang tumagal na. Tagal natin hindi nakapagkagawa ng video, no? So, alam niyo na kung sino sisisihin kung bakit di tayo nakagawa ng video. Alam ko na. Sige. Pero, sabi naman, bukas sila mag-update, Friday. So, antayin namin, i-update namin kayo tungkol doon sa naging issue natin doon sa ating konting Kung kayo naiinip, kami rin naiinip. Okay. So, mayroong nagpa-follow up na ano daw nangyari. Okay. Maliit na bagay. Okay. Ayan. So, ito yung fuse. Oh. So, ito ceramic fuse kasi ito eh. Tanggalin natin. Yung okay. So, 30 ampere ang value nito. Ayan. So, ito kasi medyo mahirap hanapin eh. Yung ceramic fuse na ito. Then, minsan bumili ka, maramihan. Hindi na rin naman ang paggagagamit. So, ito kasing glass fuse, mura lang. 2 piso lang isa eh. 2 pesos. O, edi mas madali, di ba? Hanap ka lang nung electrical wire na number 10, kunin mo yung hibla, o, tapos shrinking tube, okay na. Kahit nga wala shrinking tube, okay na rin eh. Yan. Pero kung makakabitan natin, mas maganda. Hindi naman pinagbabawal eh, ang wala. Okay. Ayan. Yun. Ayos. Ayan. So, ganyan lang kasimple natin. So, minsan kasi pag nag-o-order sa amin ng board talaga, lalo yung mga ganito, pinadadala na namin dito yung itong assembly na ito. So, pag pinadala nyo, ipadala nyo yung housing para ako na mag-a-assemble. Pwedeng libre, pwedeng may bayad. Depende, mamimili lang naman kayo. May bayad o wala. Diba? Pwedeng libre ang pagkakabit ko, pwedeng may bayad. Depende. Ako, nakukuha naman ako sa libre. Yan. Gamit natin ng maganda para pogi. Okay. Ayan. Okay na. Tapos na tayo dyan. O, tester natin kung meron. Yan. Okay. So, hindi naman natin kailangan ng sobra-sobrang gadget. Kahit analog tester lang. Pwede na yan eh. Ayos na. Teka, ito lang. Kailangan nating malinis ito ng maayos. Hanap ako ng basahan palinis ha. Salbet. Pagalitan na naman tayo pag kumuha tayo ng ibang basahan eh. Wala na nga akong basahan dito. Hanap ako ng akin. Stop ko muna yan. Yan. So yung isa nagsuggest wala akong basahan. Kumot daw ni Dado yung no? Si Dado pala, sensado na yun.
Bagong motor na, no? Mayaman na yun. Mas mayaman pa sa akin yun. Ikaw walang motor eh, no? Oo. Dado meron. Yan. So, lilinisan lang natin ng maganda to para pogi. Okay, teka. Hahanap ako ng pangkaskas. Ito na lang. Kailangan kasi ito malinis na malinis bago nyo ilapat. Cutter mo to. Oo, nawala na nga isa eh. Sige, okay na lang. Bali yan. Yan. So, matigas kasi yan. Ito yung silicone na ito. Silicone tawag ko sanay talaga ako na silicone eh. Yan. Pero, okay na yan. Bahala na kayo. Silicone naman yun eh. Okay. Ayan. So, importante kakaskasin nyo kasi tumitigas yan eh. Pagka matigas yan, yung parts na kinakabit nyo, yung board, hindi lumalapat ng maayos. Kaya, minsan, ikakabit, nakakawang pala. So, ayun. Sibak ang board. Tanggalin natin ang ayos. Yan, sundan nyo na lang to kung paano ko kinakabit. Tapos kung paano ko chinek. So wala naman kayo ibang troubleshooting. And then to troubleshoot nyo lang yung fuse open, yung diode shorted, and pinaka-worst kung yung PFC is may damage. Yan, tapos saka nyo na i-upgrade. I-upgrade din, no? Saka nyo na pag-aralan yung ibang trouble. So yung PFC, usually na-check nyo yan dito para lang yung MOSFET na chine-check. Ito, yung tatlong paa, ito talaga magka-short to. Baka magtaka kayo. Alin nga ba yung magka-short dito? Tama ba ko? Itong dalawa. Itong dalawa na to. Yan. So baka magtaka kayo, sabihin nyo, may resistance. So magka-short talaga yan. So importante ito. Saka dito, wala kayong makukuhang shorted. Yun, 1, 2, 3. Yung tatlong paa na to. So yung pang-apat, usually magka-short talaga itong dalawa na to. Yan. Okay. So dito, pag na-check nyo ito na wala naman kayong nakuhang shorted, itong tatlong paa na to. Yan. So, ibig sabihin, yung PFC nyo is buo pa. Kasi mahal tong PFC nito. Baka mamaya, ang inano natin dito is maayos pa pala yung PFC. Tapos, na-request nyo na palitan. Pero okay din naman. Kaya lang, syempre, mapapamahal kayo ng gastos. So, katulad niya, maayos pa naman eh. Yung PFC, wala naman tayong nakita na sunog or something na problema. So, hindi natin papalitan. Ang papalitan natin, yun lang mismo nakitaan natin ng sunog na. So, ayan nga, sinasabi ko, hindi talaga natatagal din. So, dinaan na sa remedy dito dati. So, nagkaroon na rin ng problema. Ayan. Ito yung gagamitin nating board. Yung diode na sinasabi ko sa inyo, ito, original. Ino-order lang din namin. So, PM nyo na lang si Marites Lim kung saan kayo makakakuha nito or pwede kayo mag-order sa kanya. So, available pa naman. Then, itong board na ito. So, mapapansin nyo maliit yung board, no? Yung IC. Compare dun sa isa. So, magkaiba, no? Tatakay, magkaiba. Pero, ito yung replacement na inilabas namin. Meron talaga siyang butas para dito. Ayan, no? Butas yan, no? Meron niyang kabitan dito. Yun. So, ang tornilyo, nag-ready na ako. Maliit. Meron siya. Yung minsan, pag sinusuplayan kami, may kasamang tornilyo. So, ito, tinignan ko sa plastic. Baka nakaligta ang kasama. So, wala siyang kasama. Ayan. So, yung butas na yan, sakto-sakto yan dito. Okay? So, lalagyan lang natin ng silicone dito. So, importante may silicone to ha. Huwag nyo kakalimutan na kabit lagyan. Yung silicone grease, yung ganito. Silicone grease tawag talaga namin kasi silicone grease yung pangalan eh. Unique silicone grease. Yan.
wag nyo kakalimutan, nakabitlag yan. Pero, kung wala kayong mabili, pwede rin kayo mag-order kay Marites Slim. Okay. Yan. Tsumura lang naman ito. Magkano ba ito? Umuta ko na eh. Sige, PM nyo na lang si Marites. Marites. Okay. So, kakabit ko lang to. Namaya na tayo ulit. Ayan. So, yung butas na yon na maliit, sakto yan dito. Nasaan na? Maghanap ng butas. Yun. Nasaan na? Nakita mo? Yun. Okay. Okay. Ayan. Mahigpit lang muna. Para may iluwagan natin ng konti. Okay. Ayan. So, okay na. Nakakabit na. Then, yung diode. Ito. So, tingnan nyo yung diode, oh. Para ma-repair. Yung iba naman, alam na ito, eh. Pero, yung iba, hindi pa rin nasusundan. Ito yung sabi ko si shorted, oh. Ayan, oh. Pag pinokus nyo, ito, at saka ito, pagka-short. So, yung pinuntahan kasi ng wire na yan, positive, negative, sinasabi ko, galing to sa line and neutral, eh. Ito yung red. Ito yan. Ayan, oh. So, dumaan lang siya ng relay at saka yung PTC. Ayan, oh. Ito, galing lang yan dun. Kulay red na ito. Line. Tapos yung neutral. Ito yan. Galing naman siya doon. Ito. O, dito rin. Okay. Ayan, ito yung dumaan sa fuse. Yung line. O yan, yan yung fuse, oh. Ito. O yun. So kapag ka nag-short itong dalawa na ito, ibig sabihin puputokin niya yung fuse kasi dito yan dumaan. So kapag short yan, shorted yung diode, so tendency puputok yun. Kung hindi man pumutok yan, magsha-shutdown yung circuit breaker. Okay. So tingnan nyo to. Yung bago. Ayan, oh. O wala naman yan. So, dapat, wala ka makukuha shorted dito sa dalawang paa. So, dito, may positive and negative. Dapat, pag na-reverse nyo, wala yan. So, usually, ang positive naman, ang positive talaga rito, may sign siya. Ito yun, eh. Yung may pingas na yan. So, yun yung positive. Yan. Okay? So, kakabit na natin. Lalagyan din natin ng silicone. So, para lang masundan nila, kasi simple lang naman to, luma na rin. Pa-face out na nga to, eh. Para lang masundan. Mahirap naman to, face out na, saka nyo pa matututunan, saka nyo pa magagawa, ano. Okay. So marami pa rin naman, marami pa rin kung papagawa ng ganito. Marami pa rin unit. So makakahabol pa sila. Yan, ulog. Okay. Matawa ka. So bukas ay Friday, Judgment Day. Judgment Day, no. Ayan. Okay lang yan. Medyo nakatabi. Pantay natin. Request mo, eh. Mangyan yan. Nakaka-request, eh. Ikaw pa. Puro. Diba? Okay. So, pag kinabit nyo itong AC, ito yung AC, ha. So, AC, para makuha nyo, baka malito kayo. Kapag ka-tinester nyo yun dito, dapat yan is papunta yan dito. Doon, sa terminal. Yun. So, ito yung resist tester natin. So, para masundan nyo, baka magkamali kayo, meron kasi yung mga terminal dito, lalo na kung hindi kayo nagtanggal, maglalabo-labo kayo. Pag baklas-baklas na. So, sundan nyo lang muna ito. Then, tingnan nyo yung kulay red, yung line. Papunta ba yan doon sa fuse? Yan, papunta din doon. Okay, so ibig sabihin, ito yung line. So mababa yung nakuha nyo doon na palo ng tester natin kasi dumaan ng PTC at saka relay. Okay,
So pagdating naman doon sa AC, wala naman yung polarity. So pwedeng baliktad, pwedeng hindi. Pero ang positive at negative, hindi kayo pwedeng magkabaliktad. Yan. Okay, so ipitin natin ang konti ito. Para hindi magkaroon ng loose contact. Ayan. So para masundan lang naman to. Kasi nga sabi ko nga, pa-phase out na to. Pero hindi pa nasusundan ng iba. Yan. Okay. So dito, yung positive and negative na lang ang susundan nyo. Kung nabaklas nyo, picturean nyo na lang. Yung positive nyan ito. So yung negative is yung blue. Ito. Ayan. So usually, dito na yan. Minsan nalilito rin nga ako dito eh. Tinitingnan ko yung video yung ginawa ko. Nakakalimutan ko. Sa dami ng pinag-iisip. Ayan, okay. So, negative. Pag nalilito kayo sa positive, negative, testerin nyo lang yung dalawa. So, nakuha nyo na naman yung AC. So, dito lang, te-tester nyo. Kung saan siya pumalo. Tulad dito, kulay red is positive. So, yun, kuha nyo ng positive. Tapos, reverse nyo dapat. Wala siyang resistance kayo makukuha. So, dito lang. Okay, so, luwanag. Yung kulay red na test prod natin is yun yung positive. O ito. O yan yung positive. Are. Okay. Ayan. Okay na. So ito yung positive. Ito yung negative. Ayan. Okay na. Tapos na tayo. Tapos eto na ngayon yung isang pinagpalitan natin, punutin natin to. Ayan. So makita nyo, ang laki nung diferensya, no? Ang laki nung IC. Yung isa maliit. Yun yung replacement. So yun yung bagong labas na. So, balik natin to sa customer. Actually magagamit pa rin naman ito eh. Pang samantagalan or in case of emergency or pan testing, pwede pa rin. Kaya lang talaga makikita nyo no? Mandadamay na to ng problema. Kaya sabi ko palitan na natin. So, okay naman doon sa may attic. Pero kung hindi naman siya nag-go, ito pa rin yung ipapadala natin. Ayan. So, yung defective niya, ito, tatlo. Ayan. Okay na. So, return natin to yung defective parts niya. Okay. So, dito, malilito rin kayo. Dito, maraming nalilito eh. Maraming na-disgrasyang ganito kaming nagawa bagong bili yung board. Kaya, pag sa amin ino-order yung board, katulad niyan, or ito, sinasabi namin, dalhin nyo na lang dito, ipadala nyo itong assembly na to, kami na magkakabit. Ite-testing na rin namin. Pwedeng libre, pwedeng may bayad. So, mamili na lang kayo kung saan kayo komportable. Doon sa may bayad, o ito positive to. Pero pick up yan. Oo, kayo nang bahala sa transpo. Alam nga naman, pasagot nyo pa sa akin. Kawawa naman ako, hindi na nga ako makahulog sa niload kong sasakyan. Hindi pa ako dahil wala akong huhulugang sasakyan, wala yung sasakyan. Okay, so ito, nabunot din pala ito. May makikita kayo ditong positive sign. Ayun no. So sa PFC may positive sign siya. Dito sa board ng main PCBs may nakalagay na P1 and positive sign. Ito kakabit ha. Ayan. Baka kung saan nyo ito isuksok, baka mamaya dito nyo isuksok, tapos ari yung ilagay nyo doon. So baliktad ha. Okay, ito mahirap kasi, lalo na kung hindi kayo yung technician na nag-handle, hindi nyo masusundan, tapos kayo yung sunod na gagawa, kumbaga naiwan ng technician. Then dito may positive negative din, ayun oh. So dito lang naman yung galing eh, capacitor. So ito yung diode, PFC, papunta yan dito. Ito yung out, pupunta dito. Then dumaan ang capacitor, papunta naman ng IPM. Okay? Galing dito, pabalik doon. Tama? Oh, tama. Tama ako. Tapos capacitor papunta naman sa PFC. So ito na yon. May nakasign siya na positive at saka negative. So pagdating dito sa IPM, may nakalagay na P at saka N. Yung N hindi neutral ha.
Yung P is positive ang ibig sabihin. So, kung positive to, positive din yon. So, alam nyo na kung saan nyo iti-terminal. P. Yan. Kasi wala kayong diagram. Wala naman talagang diagram na nakakabit ito doon. Ituturo na lang natin para masundan lang. Yan. Huwag kayong malilito doon sa P, ha. Importante yan. Positive, negative. And then negative, ang nakalagay is N. Ang ibig sabihin is negative. So, doon tayo sa N. Umuwi na si na Christian. Hindi ko naman. Okay. Yan. Handa. Okay. So, ayan. Okay na. Then, ito ay galing dito. Ayun. Wala naman itong papasok ibang terminal eh. Maliban doon. Yan. So, meron kayong mapapansin na isa dito. Ito. Susupply ito ng 15. So, merong ginamitan din ito na DC pan motor. So, ito i-supply ng pan motor DC. Yung 15. 15 output. Papunta yan dun usually sa pan. Pero ito kasi AC pan kaya hindi siya ginagamit. Okay, doon sa DC pan meron to. Ayan. So, okay na. Yun lang. Pwede na mag-inom. Baka mainom container eh. Share container. Ayan. So, okay natin. Testingin ko na lang. Wala ako reactor. Kukuha muna ako ng reactor. Saglit. Ayan. Okay. So, kumuha na ako ng reactor. Nandun sa butega yung reactor. Okay. So, double check lang tayo. Okay. So, ito yung isang terminal. Hindi pa pala nakakabit. Ayan. So, tingnan nyo na lang to. Pa-focus mo nga to ng buo para masundan nila. Ayan. Yung buo din eh. Para makita nila yung connection. Kasi walang diagram yan eh. Kaya malilito kayo kung saan nakakonect. Ayan. Sundan nyo na lang. Okay, taga isa-isahin natin ha. So line neutral, ito yan. Umpisa natin dito ha. Line neutral. So may nakasulat naman yan dito eh. Line neutral. So ito yung terminal na galing doon. And ayan. Tingnan nyo na lang kung nasan yung line and neutral. Ang pan motor. Natanggal dito capacitor pala. Ayan. Okay. So, ang capacitor, minsan, nalilito rin kayo dyan. Ako, nalilito rin ako dito eh. Ang capacitor nito, nandito sa dalawang dulo na to eh. Pagkakaalam ko, dalawang dulo. O, tama. Ito yung isa. Ito yung isa. Okay. So, minsan dito, hindi nyo mapaandar yung pan. Nagkasalisi pala yung na-terminalan nyo. So, tingnan nyo, ito yung terminal ng pan eh. So, dapat ito at saka dito may connection. Dito yan eh. Doon sa isang terminal na to. Ayan, meron. So, ito sa dulo, ito naman siya. Doon. So, ang capacitor niya is itong dalawang dulo na to eh. Ito at saka to. So, yun yung capacitor ng pan ha. Okay, so isa-isahin ulit natin. Balikan natin. Ayan. So, ito yung neutral, yung kulay pula. Line. Hindi ba siya nagkabaliktad? O, tama. Neutral. Neutral. Black. O, tama. Neutral. Tapos, line. Ito. Okay. So, itong line and neutral na yan, yan yung pupunta doon sa diode na ito. AC. AC ha. Hindi DC. Baka magkamali kayo. So, susundan nyo na lang. Ito yung dalawa na yan na wire. Black at saka itong red na ginamit. So, depende kung anong wire ang ginamit ha. Baka mamaya hindi line and neutral. So, ang gawin nyo para hindi kayo malito, kunin nyo yung terminal nyo dito sa line, o kung neutral yung tinester nyo dito, idiretso nyo dito kung may makukuha kayong resistance. So, ito lang yan eh. Papasok natin kung susuot. Ayan. Meron dapat itong resistance. So, makita nyo lang, mababa yung palo ko sa tester. Ayan. Dahil dumaan niya ng PTC. Dumaan dito. Okay. So, balikan nyo. Doon naman sa black na wire. Dito. Papunta lang din yan dito sa paa ng diode. Ayan. Huwag nyo nalilituhin yung sarili nyo.
AC to, so wala naman kayong problema dito. Kahit magkabaliktad kayo dito, walang problema. Kung magkabaliktad din walang problema. Pero itong positive and negative, huwag kayong magkakamali. So ito yung sundan nyo. Huwag sa magkamali kayo doon, putok si PFC, putok si IPM. So doble-doble ang magiging problema. Ayan. So ang positive doon sa PFC, ito yung nasa dulo, yun. Ang negative, may nakasulat na R. Papunta sa diode. Okay? So usually kulay brown. Pero minsan kasi pag hindi nga kayo nagbaklas, nagkakabaliktad. Okay? So positive, ito yung nasa dulo na yan. Negative yung may nakasulat na R. So wala kasing nakasulat to sa PFC. Yan. R lang nakalagay. Okay? Then, positive and negative. Diode, merong katla. Dine. Yan. Yung positive. Para hindi kayo malito. So, okay na tayo dyan. Tapos, itong wire na ito, minsan, dito kayo nagkakamali. May nakasulat naman ma-positive yan dito. Yun. Inulit ko lang ulit ha. Ito, may nakasulat yung positive dito. Medyo malabo lang ang video namin. Yan. Kita yung positive. Okay. So, yan yung positive na yan. Pagpunta nyo dito, may nakasulat din positive. Ito, medyo blurred lang ng konti yung video, pero, ayun positive. Okay, so hindi nakamalili to. Kasi pag nagkabaliktad, putok talaga yan Yan. Negative. Ito, meron din nakasulat na negative Ayun nasa ilalim. Sa PFC, negative. Yan, so kulay black naman siya. Negative. So doon na siya pupunta sa negative din. Ayun. Nasaan na yun? May nakasulat ding negative yan dito. Yun, dito. Hindi lang natin makita. Gaano, medyo nagbablurred siya pag pinokus Okay? So okay na tayo siguro dyan. Basta huwag lang kayo magkakabaliktad din yung positive and negative. Ayan. Okay na. Kaya bumuti ko lang, iaayos ko ng kabit. Yan. Kasi lalaki ang danyos nyo pagka nagkabaliktad kayo. Ayan. Okay na. Tapos, dini is positive, negative. Makikita nyo naman yan kagad dito. May positive, negative. May P at saka N. Ibig sabihin ng P is positive. Yung N is negative. So, dito na yan pumunta. Yan. Hindi na kayo mararambol Okay, so karamihan ng isyong na-check namin dito, nasira, na-rumble ng wiring. Ayan, para lang makabisado nyo. Okay. So, okay na tayo. Kakabit ko lang tong reactor. So, yung natitirang dalawang terminal is reactor. So, siguro ito na yung last video yung gagawin ko na itong ganito. Nakailang ulit na ako dito Okay. Ayan, so ang reactor, dito, lapit mo ng konti. May nakasulat na si dito. Ibig sabihin niya is yung reactor, pero si ang sign niya yun dito at saka dito sa positive na isa yun. Okay, so dito yan nakalagay. So yan naman, nalilito lang yung iba pag nag-wiring. Pag binunot nyo, dapat picturean. Kung hindi nyo na picturean or yung wire yung unit is hindi kayo yung unang nag-check tapos pinunot-bunot, doon kayo malilito. Susundan nyo na lang ng ganito sa tinuro namin. So ganyan-ganyan lang naman yan. Okay, so ikakabit natin to dito muna. I-testingin natin. Pwede nyo hindi muna siya ikabit ng diretso, paandarin nyo lang muna. So, katulad itong ginagawa namin, pag naikabit namin, ayan. So terminal lang to ikinabit ko. So bago nyo i-on ang breaker or isaksak, testerin nyo ito kung may makukuha kayong resistance. Yan. So, dapat wala. So, pag nagkaroon ng resistance, ibig sabihin may mali kayo sa wiring or may shorted pa kayo. X1 lang Ayan Dapat wala kayong makukuha dito resistance. Ngayon, kung may nakuha kayo, wag nyo isasaksak puputok yan. Okay. So, ayan malinaw na siguro. So, ikakabit ko na siya. Saksak natin. Kapag katulad dito, wala akong pressure switch. Wala ding nakakabit na sensor. Okay? So, pag nag-display dito yung E4, usually okay na yan. Dito. So, itetest na lang natin ito bukas.
Buhay. Yun, buhay na. Okay na. So may power na tayo. Ba't lumalayo ka? Baka mamaya, yun eh. Ayan. So may power na tayo dito. Lumabas na rin yung E4. Yun. Lapit mo na konti. Para pogi. Ayan. Pag lumabas yung E4 na yan, usually normal na yan. Normal ng unit na yan. Then kapag nagkabit ka ng sensor dito, so magkakaroon siya na mag-iiba yung code dito o number. So ibig sabihin na di-detect na niya yung mga sensor. So okay na yan. Ayan. So ganyan lang natin ikinabit. So ang problema, ito pinalitan na natin yung PFC, ay IPM, diode at saka fuse. So okay na tayo dito. So bukas ay i-actual na lang namin sa labas. Pero usually okay na yan. Wala kaming nagiging ibang problema. Once na lumabas yung E4 na yan, okay na siya. Maayos na. Ayan. So huwag lang kayo magkakamali ng wiring. Madali lang naman eh. Hindi naman siya talaga troubleshooting na napakalalim na troubleshooting. So madali lang na troubleshooting para lang madali ring masundan. Okay? Ayos!